Nagkasundo na ang kampo ni Moses Moody at ang kampo ng Golden State Warriors sa kanyang 3 taong rookie scale contract extension sa presyong 39 milyon. Ang kontratang iyan ay fully guaranteed. Ayon naman kasi sa ibinalita ni Shams ng ESPN, mas magiging madali para sa Golden State Warriors ang bigyan ng extension nitong si Moses Moody kumpara kay Kuminga. Kay Kuminga naman kasi ay pinipilit pa rin nila yung fully max extension. Pero sa Golden State Warriors, nag-aalangan silang ibigay iyon. Pwede naman sila mag-offer pero mas mababa doon mga idol. Ayon naman kay Kuminga, hindi niya iniisip yung pera o yung kanyang extension. Mas pagtutuunan niya napansin ang kanyang sarili at kung paano niya pa mapapa-improve yung kanyang performance sa season na ito. Si Moses Moody naman, hindi pa siya nakapasok sa mga starting lineup ng Golden State Warriors, pero kahit papano mga idol, naging solido naman ang kanyang kontribusyon coming off the bench. Noong nakarang season, siya'y kumakamada ng 8 puntos, 3 rebounds, 0.10 assist sa loob ng 17 minutes. Isa pa rin siyang matinig na sharpshooter, 46% sa field, 36% naman sa 3-point line. Ngayon, mahirap to para kay Moses Moody mga idol na magkaroon ng mataas na minuto considering na marami siyang kahati. Nandyan si Brandon Podziemski, si Melton at si Buddy Hield. Pero dahil sa kanyang magandang ipinakitang performance sa preseason, siguradong siya ay maambunan din ng minuto mga idol. Hindi pa pinapapirma ng Milwaukee Bucks si Thanasis Antetokounmpo. Subalit mga idol, sila interesado pa rin na ito'y pabalikin sa kanilang kupunan. Ayon naman sa mga NBA insider, handa nga silang pakawalan si Marjon Beauchamp at ito'y kanilang sasamahan pa ng 2nd round pick para makapagbigay ng bakanteng posisyon kay Thanasis. Take note na hindi pa makakalaro si Thanasis sa season na ito dahil siya nagpapagaling pa sa kanyang injury. Subalit, bakit nga ba interesado ang Milwaukee Bucks na pabalikin siya? Siya yung magsisilbing yaya, babysitter kay Giannis mga idol. Alam mismo ng Milwaukee Bucks na kapag nandyan si Thanasis ay mapapanatag ang kalooban ni Giannis, na yun naman talaga yung kanilang ginagawa sa huling 5 taon. So definitely mga idol, ang bagong trabaho ngayon itong si Thanasis ay maging boses daw sa kanilang locker room. Yung kanyang presensya, yung kanyang impact, yung enerhiyang na ibibigay niya sa mga manlalaro. Higit sa lahat, maging yaya ulit kay Giannis. Kahit na wala siyang injury at healthy siya, hindi naman siya talaga pinapalaro. Nagkakaroon lang siya ng exposure kung sakaling tambak na yung laban. Kung malaki yung tambak ng Milwaukee Bucks, doon lang siya makakalaro. Alam na ni Giannis yan, hindi naman siya bobo mga idol, na kahit na walang silbi ang kanyang kapatid ay nandun siya sa kanila dahil rin yan sa kanya. So yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break balita. And as always, thank you for watching.